Ano yung naging parang gateway para gumanda ang buhay ninyo? Nung nag-DPWH kami. Ayan, okay. Paano yan? Yes. Paano kayo nakapasok doon? Bali, nakapasok kami doon, nagbid lang, at saka nagkaroon ng opportunity at ginanda lang namin po ang gawa namin. Pag sa publiko ng mga diskaya sa kanilang mga ari-arian, ginamit ngayon laban mismo sa kanila at ito'y paiimbestigahan ng BIR at ng Bureau of Customs kaugnay sa mahigit na 40 mga luxurious cars na ipinakita nila sa publiko. Kaugnay dito, may banda si Senador Rodante Marcolita na kukumpiskahin umano ang mga ito. Babalik. Eh kung sabihin wala na ho eh. Tama, di kukunin ko lahat yung ano mo. Lahat. Yung mga mamahaling sasakyan, gano'n. Kukunin ko lahat yung may Disgrasya. Kaya ang kontraktor na si Diskaya, ito dahil sa pagsapubliko nila sa kanilang mga ari-arian ay iimbestigahan sila sa BIR. Nako, grabe to BIR. Imbestigahan sa BIR at sa Bureau of Custom. Dahil, imagine, mahigit sa 40 mga luxurious cars. Imagine, sa isang buwan, meron tayong 31 na araw. Ibig sabihin, kahit pa, bawat araw, iba't ibang sasakyan gagamitin, ay lagbas pa, di ba, ang nasa kanila na mga sasakyan. So, pa-iimbestigahan daw at may sinabi si Senador Marcolita na yung mapatunayan na mga mangnanakaw sa kaba ng gobyerno, lalo na yung mga contractors at sino man ang mga kahati sa kanilang cash sunduan, dapat umano bawiin ang ninakaw na salapi. At kung sasabing wala na yung kanilang mga ari-arian daw. Ang tanong, kayo, naniniwala ba kayo na mapanagot talaga ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga kawatan sa kaban ng bayan? Yes or no lang yan sa ating busis ng masa? No? Pwede ninyong pindutin. Kumusta? Sa lahat na mga sumusubaybay, ito yung lingkod, Brad Wendell Talibong, muli magkasama ninyo. At maliban na tayo na sa National Office ng Catholic Faith Defenders, ako po ay isang media, isang journalist, no? At noon nagiging kabahagi sa CBCP News. At sa lahat nating mga kapatid na sumusubaybay, inanyayahan natin na huwag kalimutang pindutin ang like sa ating live at huwag ding kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell button para updated kayo, mag-comment at i-share ninyo. So, ano sa palagay ninyo? Meron tayong sandali may nabasa ako dito, si Solidium Katoliko, Bro Windel. Bali-balita, ililipat daw si General Aturi sa Anti-Corruption Commission. Anong masasabi mo, bro? So, di pa in-announce yan ni Attorney Claire Castro. Pero tingnan natin. No? Tingnan natin kung ang offer, basta ang kumpirmado, kay Sis Dore Rocha, ang kumpirmado ay may offer ang Malacanang para kay General Torre. May offer. Kung anong posisyon, di pa yan isinapubliko. Baka bukas
malaman yan. Pero nagpa-interview na si General Torre. Oking-oking mukha niya ngayon Asan kaya ito ililipat? Oh? So, sabi ni Gilbert Tangum, weak leader kasi. Oh. So, may katanungan tayo diyan, Boses ng Masa, pabor ba kayo? 50-50 dito, 50% yes, 50% no. Aba, no. So, inaniyahan natin na buto sa ating Boses ng Masa. Ngayon, pakinggan natin ang bahagi sa interview ni Ted Pailon sa Bureau of Custom dahil iimbestigahan ang kontraktor na Diskaya matapos nag-viral itong interview nila ni Corena, interview nila ni Julius Babaw na noon nang sinabi ni Mayor Vico na may bayad daw umano yung milyon-milyon. Pero sabi naman ni Julius Babaw, di daw totoo na ganun kalaki na binanggit ni Mayor Vico. Okay, Soto. Pakinggan natin ang bahagi sa interview ni Ted Pailon. Linya ho ngayon mga kapatid, ating pong gambalain kahit na po pista opisyal si Customs Commissioner Ariel Nepomuceno ng Bureau of Customs. Maganda umaga po, Commissioner, at salamat sa panahon kahit na pista opisyal. Salamat, sir. Magandang umaga rin po, Sir Ted, Ma'am Maricel. Good morning po. At sa ating kababayan. Opo, salamat sa panahon. Ito ho muna si Maricel. Go ahead, Maricel. Good morning, Commissioner. Sir, ididiretso ko na dun sa mainit-init na, hindi pala mainit-init, mainit talaga, Mainit talaga na balita. Ano po, yung tungkol po dito sa mga Diskaya. Kasi lumabas po yung kanilang mga panayam, etong sinasara Diskaya, yung pong contractor, na nasa 4 na po pala, 40 yung luxury cars nila na nakapark. Ano po, ito po ba anong plano po ng Bureau of Customs? Ganun po, mahaba ho talaga storya ho niyan. Marami po mga na-raid na bago po ako dumating, mga 6 hong car exchanges, hindi lang po yung naririnig natin lagi na Autobolt, Autocam, meron pang R33. Way back 2023 pa ho yan. So ngayon po, ang ginagawa po natin, dahil kakakuha ko pa lang po ng aking legal team last week. Nagpapasalamat naman ako dyan. So, naiparelease na po natin yung 30 po doon sa 600 plus po mga sasakyan. Kaya lang tinitignan ko rin siyempre upang hindi po maulit yan, kung bakit nangyari yan. Kasi napakatagal po niyan, 2023 po yun. So, bilang balita po doon sa ating mga kababayan, na sasanong niyo po, meron na pong 30 na 2023, 2024, 2025, hindi, napakatagal. Paano nagiging napakatagal na yan kung 2023? pa-release po tayo. Subalit, marami pa po tayong dapat ipahabol. Yung mga locally purchased naman, yung iba nga po, nagpaparepair lang pala dyan na kumbaga na hostage dyan sa area. Pero may mga sasakyan nito, 100 million ang halaga. Grabe, Yung isa-isa po natin yan. Subalit, again, hindi naman po ito alibay. Sir? Hello? Sir, At maliban, naalala ko talaga yung pahayag sa isang pari order operators noon. No? Sabi niya, the more nga meron tayong mga bagay na marami, the more umanong mauuhaw tayo sa mga pangangailangan. Imagine, mahigit 4 na po na mga milyon-milyong sasakyan.
Palangga lang na ha. Gusto lamang po kasi namin sana mag-zero in doon po sa kaso noong mga diskaya. Ito po yung contractor na involved. Yun pong 4 na po na luxury cars na naipakita po nila dun sa mga panayam. Ito po ba ay ano po ang plano ng Bureau of Customs? Ito po ba ay sisilipin din natin? Opo. Ma'am, yung mismo particular ng Diskaya, to be honest, siyempre, sa dami po niya. Hindi ko po nakita yung mismong detalye niya. Subalit, titignan ko po yan kagad o bukas pag meron akong pasok kami. Along with the other consignees or owners dyan sa area. Himay-himay po natin yan. Again, yung mga, of course, hindi naman po dapat palabasin lahat for the sake of the pressure na ilan yan, Yung mga dapat namang merong violation dyan, of course, dapat panagutan po yan ng mabilis. Yung mga dapat naman po maparilis po natin. Yan naman po sa Diskaya. Tingnan ko po particular po yan. Hindi ko po nakita yung detalye po mismo na yung consignee po na yan or owner po na yan. Okay, ganito. Ganito, kalaruin ko lang, Maricela. Parang, Yes, sir. Kasi parang medyo merong pagkakaiba ng sagot si Com. Ito, yung binabanggit ni Commissioner Nepomuceno, yung mga nagbebenta ng mga mamahaling sasakyan, kumbaga sa gray market kung tawagin, na nagkaroon na po ng pagsalakay dati ng taga-customs, kung saan po may mga claim dito ng smuggled, may mga claim dito ng mga undervalued, may claim naman ng mga legally purchased pero hinahawakan pa rin ng customs. So ito yung inyong binabanggit, ano po ha? Naikapo ninyo ay ngayon inyo na po sinusuyod at inaalam ilan ba talaga dito ang smuggled, ilan dito ang undervalued at ilan po yung legal, Commissioner? Tama po. Since 2021 po yan. Okay, ngayon, ito pong... Ano ba talaga, 2023 o 2021? separate na issue na ito pong, kung inyo pong napapanood ang mga balita, opo, kung saan po naman, alright, ito pong pamilya nila Diskaya na may-ari umano, ng ilang pong mga construction companies. And then ito pong si Sara Diskaya na tumakbo pong mayor ng Pasig. Bago po maghalala, nagkaroon po ng mga features sa kanilang buhay at doon po, hindi naman maitatanggi na kanila pong ipinapangalandakan ang kanilang koleksyon sa mamahaling kotse. Okay. Ngayon, kung panonoorin natin ang video, meron po silang mga, kumbaga, ang tawag dito ng mga iba, mga mamahalin na hindi naman dito binili kasi walang mga dealer. Yung iba mga dealers hindi nagbebenta ng ganito. Kagaya po ng Rolls-Royce na Cullinan model na ang sinasabi po, ang loob nito, Hermes pa na mga klase po ng mga ginamit na mga leather seats. Ang dami po nito, 40 ito. Ang tanong po ng iba is that kung ang customs dati-rati pa, madalas mabilis mag-issue ng letter of authority para puntahan yung mga bahay ng sinasabing nag-aari ng mamahaling kotse para alamin kung nagbayad ba yan ng meron ba certificate of payment sa custom yan? Yan ba, saan mo ba binili yan? Paano pumasok yan? Saan pumasok yan? Dito ho sa mga Diskaya, ano pong balak po ng inyong kagawaran, ng inyong bureau? Ganun po. Iba ho pala yung pinag-usapan po natin. Sorry po. Ganun po, since na-open naman po yung informasyon dyan, patitignan ko po kagad, makakaasa po kayo. Subalit, Manong Ted, yung... Kaya pala, ang sagot niya pa iba-iba kaugnay sa 2021-2023 dahil yung mga luxuries na mga nakonpiska ng custom ang nasa isip niya. Kapangyarihan po ng BOC sa pamamagitan ko po, yung LOA pwede kong gamitin kagad yan kapag commercial establishments po or warehousing. Subalit pagbahay na po o residential bahay po yan. Kailangan po natin ng 40 po dyan. Titingnan po natin. Apply po naman natin po yan. Kaya lang,
kung pwedeng wag na ho natin muna i-telegraph at nandiyan na rin lang ho. Opo, opo. Opo. Titignan po kagad. Ngayon ko lang po narinig, sorry po, inaamin ko, nakapokus po ako dun sa ano ho talaga eh. Yung 640 vehicles since 2021, ibang bagay. So, yung mga bihikulo na mga luxury car din, no? Mga luxury na mga sasakyan na nakonfiska ng Bureau of Custom. So, ang pinag-uusapan dito, yung mga mamahaling sasakyan din nila ni Diskaya, yung contractor na nag-viral. Okay po pala yun. Opo. Yes, sir, yes, sir. So, kasi itong si Maricel, kanina pa, sabi ko sa kanya, itanong mo na lang kay Commissioner kung talaga interesado ka malaman ito. So, sabi nga ni Commissioner, ibang topic yung kanyang binabanggit kanina. Akala niya, pareho ito na parang dealer din na sinalakay ng dating mga tauhan ng customs. So, sabi ho ninyo, itong isyong ito, kasi nga ito'y mainit at marami nagtatanong, di ba, sa social media na anong balak dito ng customs? Anong balak dito ng gobyerno? Anong balak dito ng BIR? Kasi nga ito, may visuals naman Kitang-kita po yung mamahalin. Pero kaninyo, ang handicap ninyo kapag po private residence, hindi pa pwedeng katukin ng customs, kinakailangan ng court order. Kailangan po. Tama po yun. Iba po yung treatment po doon. Pero makakaso po kayo. In fact, last week, pinag-usapan na namin, pero hindi po yan mismo sa Diskaya. No? Tinitingnan ko nga po yung sa social media, clue po yan Hindi lang po sila. If we can work backwards kung saan po yung pinanggalingan nun. But makakasa po kayo, actionan po natin yan. No? So, na-interview sila sa Bilyonaryo Channel at tinanong, yung pira ninyo ngayon, gaano na kadami? Sabi ni Mr. Diskaya, katulad daw umano sa title ng kanilang channel, Bilyonaryo Channel. Grabe no? Sa interview nila ni Julius Babaw, noon umano naghihirap talaga sila. Kahit pa pambayad ng renta, umabot sa punto na nahihirapan sila. Pero nang tinanong ni Julius, kailan sila naging mayaman noong sila'y nag-DPWH daw. DPW. DPW. Sabi niya. So, nagkontraktor. Pinagaling nila noong una. How about sa mga ibang mga construction nila? At sila'y bahagi sa talaan ni Pangulong Bongbong Marcos. So, mapanagot ba ang mga taong ito? Ating tutukan ito, mga kapatid. Tuloy natin. Okay. Sige po. Sige. So, bago po ako tumuhay dito po sa agricultural smuggling, na ngayon nga ay nagpapatuloy po yung investigasyon in the Senate. Dito po sa mga sinalakay dati ng customs, kaninyo, nag-iimbentaryo po kayo dito. May balita na ho ba kayo nga doon sa meron namang mga legal na nadamay, pero yung nga naiipit at ang iba po ay nagreklamo na po sa inyong tanggapan, Commissioner? Tama po. Actually, 2 weeks ago, nag-meeting po. Manong Ted, bigyan ko lang kay background. Opo. Bukod po dito sa kaso po na to, again, hindi po ito alibi. Gusto ko lang po maunawaan ng ating mga kababayan. Ang minana po nating mga kaso, malalaglag po kayo sa inyong upuan ngayon, 9,000 cases po. Since 2021 ho ata yan. So isa lang po ito. So pinababantayan ko lang po yung, of course, priority po natin. Yung mga high profile cases na tinatawag, kagaya po nito. So kaya lang, hindi naman natin pwedeng pabayaan po yung iba. No? Along with the resolution of these cases, kailangan po natin bagong team. So ang magandang balita nga po, meron na po tayong bagong team sa legal services po natin na ayoko naman pagbintangan po yung dati, ako naman moving forward. Ito po yung ating bagong team na i-untanggal po natin yan, isa-isain po natin yan. Isa po ito doon. Ito po 640 vehicles nagsimula po ito. Ang na-release na sa mga may-ari bago pa man ako dumating 250. Iba't iba po yung dahilan kung ba't na-release na po yan.
Yung iba po ay talaga po nakita, may mga Toyota po dyan na Fortuner, yung mga ganun po. Meron naman po iba reported, nagbayad po ng mga kaukulang buwis. Pero hindi ko na po muna makikita kung tama ba yung pinagbayaran kasi na-release na po yan. Opo. So nung nag-meeting po kami 2 weeks ago, nangako sila sa akin na magpapakita sila ng resulta within 2 weeks. So tama naman po, last week nakapagpa-release po sila ng 31. Again, iba't ibang dahilan po yun. Kung tama po yung pinagbayaran po nun, hindi ko pa ako makikita sa ngayon po yan. So with the new team, titingnan po natin kung paano po yung mabilis na pagkilos at tama rin naman po, hindi naman po pwedeng mabilis lang, parang nirarush ng walang dahilan. Ano po? Opo. So, Sige po. yun po ang sitwasyon po natin. Ano po ito? Anim na mga kumpanya yung involved dito, starting with R33, Autocam, may AC, Gongmiao, Tapcar, ACH at Autovolt po. Simula 2021 po yan. Okay, pero meron po talagang smuggled. Meron po talagang hindi ho nagbayad ng buwis dito ng mga mamahalin po gaya ng sinasabi ng iba na mga meron po talaga. Meron po, kung pagbabasihan po natin yung inisyohan po ng WSD po, meron pong tinatawag na probable cause yun, 293 po yun. Sa ulat po sa atin. So, meron naman po, kumbaga, mga potensyal na talagang hindi nagbayad ng tamang buwis. Opo. At ano po ang disposition dyan? Kailan po ito malalantad para po idaan na sa sa subasta o auction yung klaro po na mga Sela, Lamborghini, Ferrari, Mga luxury. McLaren na mga talaga namang ipinapangalandakan ng mga may-ari niyan. Tapos nasa mga dito sa mga display nung ibinebenta na sinalaki ng customs at klaro na talagang smuggled. Kailan po matatapos kaya ito, Commissioner? Hindi ko po mapangako sa ngayon po. Basta ang kaya ko pong gawin po talaga. Ang direction ko po ay i-auction po yung pwede na po nating i-auction. Dahil hindi po ako niniwalan dapat po sa akin po yan. Sayang naman po yung pagkikitaan po dyan. Provided gagawin po namin ang tama po yung auction. Ibig sabihin yan, tama yung minimum floor price sang-ayon po sa merkado at sang-ayon din po doon sa meron pong kumbagay magiging interesado po mag-bidding. Kaya ko lang po i-commit, Manong Ted. Again, pinagbigyan niyo ako nung nakaraan, bigyan niyo po ulit ako ng another at least 30 days mararamdaman po natin yung at least sa aspeto na po itong mismo. Opo. Magkakaroon po tayo ng magandang pangyayari na po rito. With my new team, magsisimula na po sila magtrabaho. Again, hindi po alibay ito, napakarami po nating iba't iba pang hukaso. 9,000, pipiliin namin dyan yung mga priority na mapapaili po yung ating bureau. Para sabay-sabay po nating dalawan po yan. Ang dami po nating inaayos, Manong Ted. Opo, 9,000 na kaso, lahat na po ito ng kaso ng smuggling, pati agricultural smuggling. Tama po. Nationwide po yun. Nationwide po yun. 9,000 cases. Sige. So dito po, bago ho natin puntahan na po itong magiging hearing in the Senate. Sir, yung dalawang Bugatti, kumusta na po? Kasi sinubasta ninyo, pero mukhang walang taker. Nasaan na ngayon si Bugatti, yung dalawa? At saka ano ho ang nangyari sa investigasyon ninyo? Opo. Tama po kayo. Dapat i-auction na as soon as possible. Ang minana ko po dyan, nagkaroon na po ng dalawang failed biddings po yun. Again, by procedure, di ko na po questionin po muna yun. Kung yan ba inaayos na mag-fail, mahirap po magbintang. So by procedure po, pwede na pong i-negotiate yan. Binantayin ko na lang po yung minimum price. Magkaiba po yung binibigay sa akin, isang 150, isang 180 million per unit. So kapag naman justifiable po yung 180 million, parang 400 million plus ata isa niyan. Kung hindi ko po alam kung safe na ba yung 180 million, kung yan naman po ay justifiable. Kaysa naman po nababaha po dun sa Port of Manila. In fact, last week baha, kahit po ako, hindi nga ako nakapasok. So, hindi po maganda ating storage doon, baka lalo mag-depreciate yan. Kailangan i-auction po natin as soon as possible po yan. Sige, so yung investigasyon kaya, umusad kaya, dito sa bakit naipasok yan, hindi nagbayad, obviously, ng tamang buwis at nairehistro sa LTO? Manong Ted, aminin ko po, ngayon pa lang po tayo magsisimula dyan kasi kailangan ko po talaga ng bagong team po kasi again, wala akong pagbibintang. Nangyari po yan
alam niyo na Opo. iba po yung team na nandyan. Kailangan po yung akin talagang team na pinagtitiwalaan Opo, ang magsagawa po ng investigation po. So dapat linisin din ang nasahanay ng Bureau of Custom. Linisin din kung maaari ang nasahanay ng BIR. Dahil kung ikay negosyante, alam na alam talaga na may uupo sa BIR. Alam na alam yan ng karamihan. Kung labi na, kung construction, supply, nako. Kaya dapat magaling talaga ang bookkeeper ninyo. Wala na po natin yan bukas po. Opo, sige po. Naunawaan po namin, naunawaan po namin. Sige, ikaw muna, Sel, please. Oo. Commissioner, puntahan ko lang yung itong mga agriculture products na na-smuggled. Yung pinaka-recent po na nahuli nyo ay nangyari noong August 15. Ito po yung 5 na containers na merong mga smuggled agricultural products. Saan pong bansa nang galing ito, sir? Sa China po. Ito po ba yung sa Subic pinag-uusapan Yes, po sir. natin? Sa Subic po. Yung merong mga ano po preserved yan? fruits, frozen meat, at saka po yung mga isda and vegetables. Oho. Ano po yan minis-declare po nila yan na supposed to be mga yung po mga yung mga fishball, yung mga ganun po yan ang declaration yan. So, iba-iba po yan. 6 ho talaga yan. 5 pa lang ho yung ating na-condemn. Pinabilis po natin yan kasi kailangan gawin na po yan. Tsaka statement po natin yan doon sa mga nais pong gumawa ng ganyan at talaga pong siseryosohin po natin yung ganito. No? Total of 6 containers po yan na consigned sa Jitai Root Crops Trading. So balit ganito po rin yung aking pinag-utos nung last week kung bakit medyo tumenga po ito doon lang hanggang sa yung pagpapile po ng kaso. Nakalagay lang sa ulat sa akin ay recommended for filing of cases. So, it seems wala pa hong nakasuhan talaga. Dapat pag kinasuhan natin para seryoso po at matigil po ito, yung registered, at least yung registered owners at yung mismong brokers din. Kung kinakailangan, pag nakalusot na ito sa puerto, ibig sabihin may kasali na pong BOC dyan, kung kinakailangan. Subalit ito naman po ay nahuli pa po ito sa loob ng puerto po natin sa Subic. Kaya't wala pong BOC po doon na kumbaga damay po dito. No? So kaya lang, hindi ko nakita yung pangalan ng broker or brokers po nito. Kaya't pinapareview ko ito. Na-condemn na po ito dahil yung 5 may certificate of not fit for human consumption. Ibig sabihin, hindi na po yan pakikinabangan. Yung isa, hinihintay pa po yung ganun certificate din po from the Department of Agriculture. At isasabay din po yung pag nakuha na po. Pero, Akong, Marcel, kung panggitin, upang warning na rin po talaga, no? Kasi alam nyo, ang smuggling cycle po yan. Iba't ibang level po yan. No? Ang pinakadulo po, ayon sa ulat, pagdating sa condemnation, na ilulusot pa rin po yan. No? Kaya beginning September 1, ang instructions ko, pinag-utos ko po dyan, i-YouTube live na po namin yan upang, alam na kung 2 oras sinisira yan, 2 oras naka-live po yan for transparency. Nang hindi 5 minutes lang, tapos maaari lang naman, hindi sinasabing ganyan, no? Maaaring ilusot after 5 minutes, may hirapan na po pag ginawa po natin, napapanood na po natin yan. Oo. Pero, sir, ano kaya ang nangyari? Kasi itong August 15 na sinabi po ninyo na nasira ng mga frozen meat, mga smuggled agri-products galing China, parang ganun din yung kwento noong July. Yung mga containers din na nasa bat, dyan din po sa Subic Port, China rin nang galing. Saan po kaya nagkakaroon ng problema? Bakit lagi na lang may nalulusot na ganito? Komplikado talaga, ma'am. May kikita po talagang gagawin. So, komplikado talaga. Dapat may managot pati na dyan sa loob ng Bureau of Customs. Gagawa po ng paraan. At at the same time, wala naman po talagang nakakasuhan. Ika nga, napoposasan, napaka-lucrative pong negosyo po na to talaga. Kaya makakalusot kapag hindi po talaga in place yung marami po itong aspeto. Yung sinasabi ko pong digitalization, isa po yan. Yung pre-shipment survey, isa po yan. At yung, of course, yung pag-mamanipula kasi ng dokumento, kagaya po nito,
ang bill of lading nito dim sum, ganun po, ano, pero ang laman pala carrot, broccoli, meron pa akong frozen fish po ito. Ano po talaga ho, pag ang sistema may butas talaga pong i-take advantage po yan. Ang smuggling naman po, kaya nangyayari yan, napakalaking kita po yan. Kaya nga dapat every step of yung possible po. So ang pinag-uusapan na nila dito ang mga nakonpiska na illegal na pumasok na mga galing China, no? At nauna nang sinabi na ang mga sasakyan sa Diskaya family ay iimbestigahan din ng Bureau of Custom. Ang makakatulog kaya sila, lalo na sa pahayag ni Senador Marcoleta na kung mapatunayan, dapat babawiin daw ang pera. Lalo na sa maanumalyang flood control. How about kung ubos ang pera, yung propriedad daw, yung properties? Ano yung naging parang gateway para gumanda ang buhay ninyo? Nung nag-DPWH kami. Ayan, okay. Paano yan? Yes. Paano kayo nakapasok doon? Bali, nakapasok kami doon, nagbid lang, at saka nagkaroon ng opportunity at ginanda lang namin po ang gawa namin. Pag sa publiko ng mga diskaya sa kanilang mga ari-arian, ginamit ngayon laban mismo sa kanila. At ito'y paiimbestigahan ng BIR at ng Bureau of Customs kaugnay sa mahigit na 40 mga luxurious cars na ipinakita nila sa publiko. Kaugnay dito, may banda si Senador Rodante Marcoleta na kukumpiskahin umano ang mga ito. Babalik. Kung sabihin, wala na ho eh. Tama, di kukunin ko lahat yung ano mo. Lahat. Yung mga mamahaling sasakyan, gano'n. Kukunin ko lahat yung mayor. Okay. So, sabi ni Mrs. Sara Diskaya, naawa umano siya sa kanyang mga anak at sabi niya, huwag agad-agad maniniwala sa anumang mga komento sa social media.